like falling on your skin. I've never held something that felt like you. I know what we could lose. I know it scares me too. I'd rather lose it all, yeah, I want you. In my veins for you, lightning. In my veins for you, Hi, Beth. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko simula paggabi. Hindi naman kabado pero hindi ko malaman talaga. Pero sure ako excited ako at masaya. Gusto ko lang sabihin na salamat sa pagtitiwala nung una pa lang. Hanggang sa ngayon, pumayag ka na makasalan ako. At ganito lang ako. Alam mo, masimple lang ako. Hindi ako sanay sa mga ganitong video pero para sa'yo talaga ito. Yun lang, maraming salamat sa lahat. Mahal kita. Today we are here as we planned and dreamed, and I am really thankful to God that today we will be as one. And sobrang blessed ko na ikaw yung makakasama ko today. At I will share my life with you forever. I just wanna keep you. I just wanna keep you. I just wanna keep you right in front of me. I just wanna keep you. I just wanna keep you right here. Ooh, I just wanna keep you right here. Ooh, I just wanna keep you right in front of me. I just wanna keep you right. Thank you sa lahat sa pag-suporta since day one. Sa pagsundo everyday, hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa. Thank you sa lahat ng yun at sa pagiging mabuti sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa aking pamilya. And I can thank you enough. And let God be the center of our relationship. I love you so much, and I will always love you forever.
Dakilang Ama na nasa langit, ang Kristiyanong kasalan o Diyos ay ginagawa sa inyong harapan, kaya ito po ay banal. Hayaan po ninyo, O Diyos, na ikaw ang kumilos at magbigay po ng bendisyon at basbas sa gawain ito. Maraming pong salamat sa iyong pagkilos, sa iyong pagpapala, sa iyong blessing, Lord, sa kasalang ito ni Joksan at ni Micah. In Jesus' name, Amen. Mayroon pong principal foundation, fundamental truth about wedding, pagkakasal. At ito yung hindi napapansin at nabibigyan ng pansin ng pag-aasawa, Joksan at Micah. Kasi sa record po ng mga ikinasal, meron pong ikinasal na 1 taon pa lang naghiwalay na. So, hindi naging successful yung kanilang pag-aasawa. Doon na lang tayo sa 1 taon kasi luma na yung 2 taon, marami nang naghiwalay doon. 1 buwan pa lang, may naghiwalay na. Sa record po, sa American Record Survey, 1 oras pa lang kinakasal, nag-divorce na sila. So bakit hindi gumagana yung mga pag-aasawang yan, yung mga pagkakasal na yan? Kasi hindi sila nakapundasyon doon sa biblical na pundasyon ng pag-aasawa. Maiksi lang to. Gusto kong mabigyan nyo ng pansin, Micah at saka Joksan. Ang makikita natin dito sa verse na ito pong verse na ito ay galing sa bibig ng Panginoon nang ikasal niya si Eva at si Adan. So babalik tayo sa original na aral upang tayo ay hindi makaranas ng kabiguan sa inyong pagsasama. Okay? Ang verse 31, sabi dito, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Yan po ay binanggit sa Genesis. Original na ito ng aral sa pag-aasawa. Nakakaligtaan ito ng maraming mga counselors at saka ng mga nagkakasal. Hindi nila nabibigyan ng pansin. Kung gusto nating maging matatag at talaga maging successful at masaya ang inyong pag-aasawa, itong prinsipyong ito ang dapat ninyong tandaan. Ang verse 31 ay nagpakita ng dahilan para maging isa. Sabi rito, dahil dito. Okay? Yan ang uunahin natin. Tapos, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng asawa, sila ay magiging isa. So, yung magiging isa, dahilan at saka meaning, kahulugan ng pagiging isa. Okay. Dapat may dahilan yung pagiging isa ninyo at dapat alam niyo yung kahulugan ng pagiging isa. Okay, Joksan at Micah, makinig kayo mabuti. Ang Biblia ay nagsabi ng dahilan. Ano ba yung dahilan na yun? Yung pinakang root, yung pinakang foundation ng inyong pagiging isa. Yun yung reason why you become one flesh. Okay? Ano yung dahilan na yun na sinabi sa Biblia? Sa verse 22 and 23. Para sa iyo, Micah, to. Ito yung dahilan kung bakit makikipag-isa ka kay Joksan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Pagpapasakop. Mayroon pong kasunod yung sinabi doon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya'y tagapagligtas nito. Verse 24, 3 verse to, tandaan mo ha. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae, dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Lahat tayo dapat mayroong submission to each other. But sa iyo may ka nakapoint talaga at binanggit na ikaw ay babae. Ibig sabihin, especially, dapat magpasakop ka kay Joksan. Okay? Kaya mong magpasakop. Alam niyo ba yung definition ng pagpapasakop na binigay ni San Pablo rito sa mga babae para sa lalaki? Hindi ko alam kung kakayanin mo to. Nakalagay dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ito yung standard ng pagpapasakop. Ito yung lalim, Micah. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ganyan kalupit ito. Kung gusto ninyo na hindi kayo magkahiwalay at maging malusog ang inyong pagsasama, magpasakop ka sa Panginoon.
tulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Ito po talaga sinabi ng Biblia. Kaya sabi ko, kaya mo ba to? Minsan po, yung mga babae, mga nager, commander daw sila. Di ba? Bossing daw sila. Kaya nangyayari, nababiolate yung foundation. Wala sa foundation sila. Napakadaldal nila. Minumura pa minsan ng mga asawa, minsan hinihiya pa. Kasama-sama pa nila yung mga barkada. Sisigawan, hihiyain. Ano ka ba naman? Ikaw ba naman ay ganyan? Okay? Wala ka nang hanap buhay, ako na nga ang naghahanap buhay. Hindi ganyan. Kahit mas mataas ang IQ mo, Maika, halimbawa lang nga, hindi ko naman talastas. Mas mataas ang IQ mo kay Joksan, hindi yun dahilan para siya ay dominahan mo. Okay? Kasi lalaki pa rin yan. Pag hiniya mo yan ay nagtitiis lang. Nakakalamig yun ng pagmamahal. Okay? Huwag masyadong madaldal katulad nung iba. Nung nililigawan pa, hinhin na hinhin. Parang hindi makabasag pinggan. Diba? Nung mag-asawa na, na-delay lang ang pagbigsahod, akala yata tinakas na, pinagmumura na saan, susulit ka. Hindi ganyan, ha? Okay? Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Maika, hindi ikaw ang head. Hindi ikaw ang commander. Baliktad niyo yan magagalit si commander mali po yan. Okay? Yung mga mamis diyan, nandito pala. Hindi kayo ang mga commander, ha? Ito sabi ng Bible. Gusto niyo maging commander kayo. At gagawin yung pound sa utosan ng inyong mga asawa. Okay lang yun. Hindi man nangahulugang hindi tayo pwedeng mag-utos sa ating asawa. Pero ang ibig sabihin dito, i-respect mo yung leadership ni Joksan. Ha? Okay. Ito. Hindi ikaw ang ulo. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Okay. Sabi rito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo siyang ulo ng iglesia. Mayroon ditong analohiya. Analogy kay Jesus Christ. Hindi tayo yung body of Christ, hindi yung church ang masusunod. Si Kristo ang masusunod para sa iglesia, para sa kalooban. Pinapakita rito yung leadership. Okay? So, verse 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Lubusan, Maika, lubusan. Hindi 95%. Look at me. Hindi 99%. 100%. Kaya mo. Kasi sa English version dito, in everything. Pag sinabing in everything, in all kinds. In all kinds. Alam niyo, pag ganyan ang ginawa mo, isa yan ng mga matibay na dahilan at pundasyon ng inyong pagiging isa. Okay? Tuntua ka, Diyo. Sana na. Tuntua ka. Sa iyo naman. Sabi rito sa verse 25, para sa iyo naman to. Kasi ito Bible sabi, mga lalaki. Mga lalaki. Idadamay ko na yung mga lalaki kasama ako. Tsaka kayo. Mga makikisig na ninong. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ang sabi rito, Joksan, ay ibigin ninyo ang inyong asawa. Hindi sinabing ibigin ninyo ang kanilang asawa. May mga check boy ng mga lalaki. Ulitin ko, inyong asawa. Okay. Okay, naiintindihan mo.
Pag nakakita ka ng medyo hindi morena, nakita ka ng tisay, na baka mawala, makalimot ka. Ha? Sabi dito ay, sabi dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Palalim na tayo. Pag-ibig mo daw kay Micah, gaya ng pag-ibig ng Diyos sa church. Ano yun? Nandito sa dulo, oh. Ha? Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ha? Joksan. Ibig sabihin nun ay ito. Mamaya na yan, Brad. Sige. Mamaya na yan. Okay. Ibig sabihin nun na Joksan. Ulitin ko, medyo may patalastas tayo dun. Sabi rito, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ibig sabihin nun ay mamahalin mo siya, iibigin mo siya na higit pa sa iyong buhay. Kaya mo. Okay. Praise God. Kasi ito po ang sinabi. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Papasakop ka sa kanya ng lubusan, iibigin mo naman siya ng higit pa sa iyong buhay. Yan ang pundasyon. Yan yung dahilan. Dahil sabi rito, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So may dalawang major foundation, major reason ng isang matibay at matagumpay na pagsasama, ang lubusang pagpapasakop at pagmamahal mo sa kanya ng higit pa sa iyong buhay. Hindi kayo makararanas ng kabiguan sa inyong pagsasama. Okay? So, siguro, enough na yun. Dalawang dahilan. Ang kahulugan ng pagiging isa. Dahil dito, tapos na tayo sa dahil Micah, Joksan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito yung kahulugan ng pagiging isa. Ang sabi rito, bahagihin natin yung salita, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. For this reason, iiwanan daw yung ama't ina. Ito hindi nangahulugang aabandonahin mo yung magulang mo. Magulang ninyo, Micah, na parang kayong mga walang utang na loob pagkatapos kayong palakihin, mahalin ng tuto. Pero ang tinutukoy dito, iiwan, ang magiging priority mo na, hindi na mga magulang ninyo, hindi na kayo. Ang priority, hindi na. Alam niyo, kaya nagkakahiwalay, nag-aaway yung magbiyanan, tsaka manugang. Dahil mahal na mahal ninyo, ang priority mo na, Joksan, Micah. Lalo ka na, Joksan, lalaki, iiwan mo daw. Ang priority mo na ay si Micah. Yung first and foremost, yung principal concern mo, ang purpose ng living mo, para kay Micah. Lahat ng iyong iisipin, para kay Micah. Lahat ng iyong paplanuhin, para kay Micah. Lahat ng iyong gagawin, para kay Micah. Hindi kayo malulungkot sa pagsasama. Ito kasi ang Biblia. Kasi yung iba, mga nag-aaway, mga biyanan, yan ay dapo lang. Naging dapo ka rin lang naman doon sa nung mag-asawa ka. Di ba naging dapo ka lang? Kami ang iyong pamilya. Pinag-aaway. Kayo mga magulang, tumigil-tigil kayo. Hindi tama yan. Winawasak ninyo yung pamilyang binubuo ng inyong anak. Okay? Hindi naman kayo pababayaan, tutulungan pa rin naman kayo. Nandiyan yung pagmamahal. Kanya lamang ang usapan dito, Joksan. Siya na ang iyong priority. Okay? Pupunta ako ron, gagawa ako ron para kay Micah. Bibili ako ng ganito para kay Micah. Okay? Okay, yun ang una. Yung ibig sabihin ay live. Salitang live, iiwan. Ay, tandaan niyo itong kayong kinakasalan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila. Sa English, cleave. Sa Greek word, sa Hebrew word ang ginamit doon sa Genesis, quote lang to.
So Hebrew words ang ginamit dito sa original na salin ay laba. Na ang ibig sabihin nun, glue together. Glue together. Hindi na kayo, pagkit na kayo. So emotional attachment, dapat ninonourish mo yung emosyon ninyo. Kung gaanong nanliligaw ka pa, kahit medyo matikas pat maliksi pa sa iyo si Mike ang tumawid doon sa Alabang, sa Maynila, inaalala, parang kahit nagkukunyari kang makisig kung kunyari na alalay. Di ba? Pagtatawid, inaalala yan. O, huwag kayong gagaya doon sa mga matatanda na nung umpisa lang, pagkit sila, yung emotional nila, nourish na, malusog na malusog. O, yung mga bagong kasal sila, lawak-lawak ng upuan, kinakalong pa. O, nung matagal na, tatawid sa kalsada, naiwan na. Tapos sabi sisigab, hihina-hina ka, babagal-bagal ka. O, kung ano yung ginagawa mo ngayon, palalaguin mo yung damdamin mo. Kung nagre-regalo ko ng tsokolate, di magregalo ka pa rin. O, ibahin mo na lang. Baka nasakit na ang ngipin, ibahin mo naman. Okay, ha? Yan ang pagiging isa. Yung meaning ng pagiging isa. May ka. Okay, nourish ninyo yung damdamin. Huwag mababaling sa iba. Pag nakakita ka ng medyo matangkad, 5'11 ang height, siyempre mapapatingin ka. Huwag kang makakalimot, ha? Okay. Kahit makakita ka pa ng kasing kisig na Richard Gomez, wala siya, wala yan. Wala yan si Richard. Jokesan ka pa rin. Okay, ha? Okay, tatandaan ninyo, ganyan yan. Ganyan yung sinasabing cleave, glue together. Kayo ay fitly joined, pitted. Ang laba ay sa ating kasabihang mga Pilipino, kapit-tuko. Kayong dalo ay kapit-tuko. Okay? Okay. Good, naintindihan nyo. At sabi nito, magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. O, magwawakas na tayo dito. And you will become one flesh. Hindi na kayo dalawa, isa na kayo. Ibig sabihin nito, huwag mong sisiraan si Maika. Maika, huwag mong ikikwento si Joksan. Okay? Huwag mong ikikwento. Kasi pag kinuwento mo yung kanyang dark side, kinuwento mo na yung sarili mo. Dapat naintindihan niyo yan. Kasi pag kayo naging mag-isa na, marami na kayong matutuklas ng hiwaga na tinatago sa isa't isa. Ngayon kayo ay masigla, ay marami kayong mga puro kayo maganda ang inyong pinapakita sa isa't isa. Siyempre, pag magde-date kayo, mabangong-mabango si Maika, bis na bis. Okay? Ganon. Pero may matutuklasan ka pag nagsasama na kayo. Di ba? Kasi ang tao, hindi lang positive, may negative side tayo. May dark side tayo. Ha, Joksan? Kinakailangan matanggap mo rin, hindi lang yung magagandang katangian. May ka, magandang katangian siya. Dapat pati yung hindi. Kinakailangan yun ipagtakpan mo. Okay? Okay ba tayo dyan? Maraming mga mag-asawa parang nagsisisi na. Ba't daw yung sama ng ugali ng kanyang asawa? Kung may matuklasan ka, parang hindi nagbabago ito. Parang hindi ito born again. Napang-asawa ko. O, di ba? Lalo na, nag-iiba ang mga ugali. Ang tatapang, nalilisik ang mata. Umari, mapalta na. Parang ganun ang nangyayari. O, di ba? Kaya natutukso sa iba. So, dapat, alam natin may dark side ang bawat isa sa atin. Yun ay pagtatakpan at pagtitiisan mo. Hindi lang yung maganda ang iyong tatanggapin, pati yung bad side niya, iyong poproteksyonan. Okay? Pag nakita niyong nanlilisik ng mata, naninigaw na, parang may sanib na, lalo na pagkabilugan ng buwan, yung mga planeta ay nababago na rin ang ugali. O, di ba? Nagsasalita pa ng iba't ibang wika. Nager na yan. Di ba? Nagsasalita minsan para na, nagsasalita na ito ng inchik. Delikado na to. Kahit na. Yan ang meaning ng pagiging isa. Pagtatakpan ninyo ang isa't isa. Yung maliliit na bagay, huwag niyo pagtalunan. Mga Kristiyano kayo. Ha? Yung iba,
Mga toothpaste lang, pagpisil sa toothpaste. Yung babae, mahilig doon sa dulo kaagad eh. Yun namang mga lalaki, organize yan, gusto nila sa puwitan. O, ayaw na ayaw ng lalaki kasi pagpipisil na naman siya, wala na, dulo, hihilutin na naman niya. Mag-aaway na yun, walang ka, bakit? Pag hindi siya sumuko, doon pa rin siya sa liig. Sa liig ka na rin. Para yun lang, di ba? O, ganun lang. Pag hindi siya nagugas ng pinggan at ikaw lang magugas ng pinggan. Huwag mong ipagbatuhan. Ha? Okay? So, ganyan yung pagiging isa. Pati dark side, kinakailangan tanggapin ninyo. Kasi ang sabi rito ay magsasama na sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ang kasiraan mo ay kasiraan ni Micah. Ang kasiraan ni Micah, kasiraan mo. Mahalin mo sila, mag-enjoy kayo, tapos ay ipagtanggol ninyo at ikubli ang mga bagay na dapat ikubli. Huwag ninyong ipagsasabi. Kaya Micah, huwag mong ipagsasabi, ano mo, napangasawa ko, si Sian. Naku po. Sinikwento mo pa sa kumari mo. Nagalit na yung kumari mo, mas galit pa. Sa galit mo, mas malaki. Sabi ko na sa iyo manluloko yung lalaking yan pinakasal mo pa, hindi ako nagkamali. O, tapos nakasalubong ni Sian, nakasalubong mo yung kumari, hindi ka iniimikan. Siya, alam na yun. Kampi-kampi yan, mga babae yan Si Mong napapangiti. Isa yung mga babae, kampi-kampi yan Alam ko na sa iyo, lalo mga best friend na yan. Kung ikaw naman, biktima ka, wala kang kaalam-alam. Huwag nyo natin isin yun Okay? So, yan po yung yung dahilan, yung reason, yung foundation. Dahil dito, lubusang pagpapasakop, pagmamahal ng higit pa sa buhay mo, mamahalin mo siya. And then yung kahulugan ng pagiging isa ay naintindihan natin. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Una-una, salamat sa lahat na pumunta. Pakinggan mo to, Micah. So, yun. Hi. Ang pinagbulan ng lahat ng ito. Ako yung unang nag-chat at nagpapansin sa'yo sa Messenger. At yun din pala magiging simula ng isang kakaiba, thrilling, nakakaba, masaya at super life-changing na pangyayari sa buhay ko. Yun. Kakaiba dahil it was the very first time na may nag-apply sa hi ko sa Messenger na nagtiwala agad na sunduin siya. Makipagkwentuhan habang nagkakape. Ang saya nun sa Jollibee. Tunay pala yun talaga. Sabi ko sa'yo, tunay yun. Kaya mag-Jollibee kayo. So yun, salamat talaga sa tiwala. Dahil kahit mukha akong magnanakaw. Sobrang payat ko po yun. Nagtiwala ka pa rin. Tapos, itong buhay na binigay mo sa akin at pinagkaloob ng Diyos, ito ay thrilling din. Dahil pagkahatid ko sa'yo, sobrang saya ko. Dahil finally, parang ito na yung pinanalangin ko kay Lord. Matatanggap ko para maging asawa ko. Pero, thrilling kasi kinakabahan ako pag uwi ko. Kasi baka nasara na ako ng pinto ng bahay. Kasi madaling araw na ako umuwi. Papagalitan pa ng mama. Pero okay lang, sulit dahil nakasama kita ng gabi niya. Masaya dahil kabatch pala kita. Pero di ko talaga alam dahil madalas ako nasa computeran nun. Masaya dahil pinayagan mo ako makilala buong pamilya mo agad. Patunayan na tunay ang pagmamahal ko at walang intensyon na masama sa'yo nun. Kaya nung tinatanong mo ako ba't hindi ako natakot sa mga magulang mo, alam ko kasi na ang intensyon ko malinis. Kaya hindi ako natakot. Maraming salamat talaga sa lahat na nagtiwala. Tapos, thank you. Thank you for the trust again that you gave me sa una pa lang.
Nasa loob-loob ko nun habang pinapakinggan mga kwento mo habang nagkakape tayo eh. Huwag ka mag-alala. Kailanman, your trust will not be taken for granted. But I will give you my all. At lahat ng mawala sa akin, nakikailanganin ko para maging karapat dapat na maging asawa mo eh, ibibigay ni Lord. Yan lang talagang faith ko kay Lord. Thank you for always pushing me to my limits, lalo na pag sobra akong nahihiya at nawawala ng self-esteem. Ikaw yung nagpapaalala sa akin na wala akong dapat ikahiya o ipangamba. Dahil kahit sabihin ng iba, mahal ako ni Lord, yan na lagi mo sinasabi sa akin. Sa lahat na naging decision natin, sa relationship natin to, si Lord yun laging nagiging gabay. Salamat dahil patuloy mo iniintindi, alagaan, kahit nakilos bata ako, at yung height ko pang bata din. Lagi mo rin pinapaalala na huwag ikaw yung pasalamatan ko, kundi ang Panginoon. Dahil wala naman talaga tayo makakamit kung hindi niya kalooban, di ba? Kahit pa ipilit natin. I am so blessed to be able to hold your hand every time I feel so tired and alone. The overflowing grace, safety, strength, mercy, and unconditional love of God lives in you, my love. Your sweet smile that lingers up to your cheeks always make me feel so alive. Your voice make me feel so comfy and loud. You're always showing me the path to Him when it gets dark. I promise to be by your side always. At tulad nga ng pangako sa'yo nung unang-una, ako ang maghahatid sundo sa'yo sa araw-araw na gawin ng Diyos na tayo magkasama. My love for you will not fade. Instead, it will be molded by trials and challenges that will come our way to be more unconditional and for you to be loved. For you to feel the love of God more. Mahal na mahal kita sobra, my God. So I, Jokshan Hubana, promise to take care and love you, Micah Jane Kalingan. Until the day we rise up to the heaven's gate, we will walk the path that God prepared for us, holding hands, raising our hands, side by side, together forever, until we finally meet our Maker, Jesus Christ. My love, as we stand here today, like what we always plan and dream, my heart is overflowing with love for you today. I can barely feel my feet on the ground. Since you came into my life, you became my source of joy and love. The first time I met you, I knew that my life will change. I will not forget the first time you ordered a coffee for me with the correct spelling of my name of it. Because the coffee maker in my favorite coffee shop can spell my name right. Your heart is full of kindness. You are thoughtful, caring, and you have the sweetest soul and smiles. Your sense of humor and witty, corny jokes make me fall in love with you every day. Though I know sometimes that I'm the only one laughing. It shows how connected we are. You are shamelessly handsome. Please know that. And your soul is even more beautiful. I may have done something big right in the past to deserve your love every morning I wake up and your butterfly kisses to me at night. The way you love me is so much different from anything I've ever known that makes me realize every day how God loves me, loves us unconditionally. With you, I feel so protected, appreciated, and accepted. You truly see me for who I am, and you love me at my best and my worst. You've shown me what a true partnership can be. I feel so blessed beyond words that we got to go through life together as husband and wife.
You are the best God's gift to me. I am so much blessed to take you today as my husband. I commit my life to you as your wife. You are the love of my life, and I promise to let you know that every day. I promise to take care of you, to love you and appreciate you every day. In the name of Jesus, I thank you, Joshan, to be my husband, loving you now, and as you grow, develop into all that God intends. I will love you when we are together, and even when we are apart. When our lives are at peace, and when they are in trouble. When I am proud of you, and when I am disappointed on you. In times of rest and in times of work, I will honor your goals and dreams to help you fulfill them. From the depth of my being, I will seek to be open and honest with you. I say these things believing that God is in the midst of them all. So, kaya may sing-sing, ito yung yung iba, ginto ang ginagamit, simbolo ng dalisay na pagmamahalan ninyo at walang katapusan. Ganyan yan, kaya kung bakit mayroon tayong sing-sing. Maika, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito. Ilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Jokshan, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mari muna kayo magsupo. Okay, ang Biblia po, ito po ay dapat maging sentro ng inyong pagsasama. Dito kayo makakakuha. Lahat na ng mga payo, lahat na ng magpapatibay sa marriage, sa pagpapamilya, nandito na lahat. Kaya dapat binabasa ninyo ito. Ha? Nandito na lahat. Yung iba hindi binabasa ang Biblia, nakatago lang sa estante. Isang taon na, ang binibilang may amag, may gabok na. Basahin nyo to. Kasi lahat ng inyong mga problema darating sa inyong buhay, dito nyo makikita ang solusyon. Okay? So, tanggapin ninyo ang Biblia siyan. Okay. Hawak niyo yung kamay, ipatong ninyo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, narito po, Panginoon Diyos, ang Biblia, ang banal na kasulatan, na naglalaman po ng salita ng Diyos, ang iyong isipan at mga kagustuhan. Panginoon Diyos, salamat po na ang kinakasal na ito, Panginoon Diyos, ang magiging sentro ng kanila pong pagsasama ay Ikaw. Ang iyong mga gabay, ang iyong mga payo, ang iyong mga aral, ang kanilang magiging matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama. Pagpalain mo po sila, nawa ang iyong mga salita ay maging tanglaw sa kanilang lalakaran, sa kanilang panibagong journey na magkasama, at magiging liwanag sa mga landasin ng kanila pong pagsasama. Maraming pong salamat sa Biblia, sa salita po ninyo, O Diyos. In Jesus' name, Amen. So, matuto kayo magsinop. Bakit tayo mayroong aras? Kasi yung iba hindi marunong magsinop. Kaya dapat sinupin ninyo ang inyong kinikita. Sa pagkakasal, sa ating tradisyonal, maging sa Katoliko, ay ang lalaki ang sinasabing naghahanap buhay tapos isinusulit sa babae at yung babae na namamahala ng kanilang mga tinatangkilik. Okay, pero meron po sa ating kapanahonan ngayon, mas marami na ang opportunity, babae ang may trabaho. Tapos minsan yung lalaki ang magaling magsinop, hindi siya gastador. So kung sino ang hindi gastador sa inyo, yung marunong mamahala, mag-administer ng tinatangkilik, dapat siya ang kumukontrol. Kung halimbawa, yung iba makikita niyo yung kaunti-kaunti kinikita, pagdating ng bayaran ng kuryente, walang pambayad, mapuputulan daw. Pag bayaran ng tubig, mapuputulan daw. Pagdating ng mga billing, nangangapa,
Kasi yung kaunti-kaunting barya, pinagbibinggo. O di kaya yung pera, pag hindi pa oras ng bayaran, nasa mall, gala ng walang patumangga. Ngayon sa araw na ito, yun ang ibig sabihin dyan. Ang ibinibigay sa inyong trabaho, hanap buhay at pagkita ng pera, dapat sinupin ninyo yan upang hindi kayo ma-struggle sa panahon ng mga obligasyon dapat ninyong bayaran. Sa totoo lang, kahit kakaunti at maliit ang sweldo, hindi naghihirap kasi masinop. Yung iba pa nga, ang laki ng sahod, butas ang kanilang bulsa kasi hindi sila, ulagsak sila. So, kaya meron ganyan. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang hanap buhay at pagpapala. Dadalahin ko, i-bless mo po, Panginoon Diyos, ang mga material at nabagay sa kanila, ang kanilang mga kinikita. Sa iyo nagmumula ang hanap buhay, sa iyo nagmumula ang lahat, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon, ang bawat isa sa kanila ay tagapamahala lamang po ninyo. Maging mabuting tagapagmahala po sila ng mga tinatangkilik na kaloob po ninyo sa kanila. Basbasan po ninyo at hayaan po ninyo maging masagana, maunlad, Panginoon Diyos, ang kanila pong mga pangangailangan sa kanilang pagbubuo ng pamilya. In Jesus' name, Amen and Amen. On this day, take my hand like the same always did. Tatanong lang sa'yo. Ipinahayag ninyo sa harapan ng Diyos at ng kapulungan ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Word of Life Ministry at ng Republika ng Pilipinas. Pinapahayag ko na si Jokshan at si Micah ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Okay, magawa kayo ng kamay. Pagpalain kayo ng Diyos habang kayo ay nagsasama habang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Umarap ka naman kayo, umarap kayo. Okay. Ipinapakilala ko ang bagong mag-asawa. Ayan, si Joksan, si Mr. Joksan, and Mrs. Micah Habana. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin sila. Okay, at siyempre po, lagi po tayo sa dulo. Mayroon pong seal. May seal po yan ng halik. So, okay. Yan ang unang halik. Unang halik po bilang mag-asawa. Hindi niyo ito makakalimutan. Yung mga halik ninyong nauna o susunod pa, maaaring makalimutan ninyo. Ito po yung halik na talagang historical. Kaya dapat ay ang inyong sealed of kiss ay delicious. Okay, Joksan, now you may kiss the bride. Mabuhay! Congratulations, Mr. and Mrs. Jokshan Habana. The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Yeah. I'm open, you're closed, where I follow your
It symbolizes division of marital responsibilities. Mahabang script ko. Anong oras nyo i-slice yan? Sige, slice na. Kumbaga sa mga taga-Bicolano, kastahe. Talagang lahat kinuha na. Gagano, mami, ano? Sige, tulong ka sa asawa mo. Yan. The groom's hand over the bride's hand. Okay. Finally! Nagdidemand. Nagre-request si Michael. Maliit lang daw. Ang laki, ah. Tinipid ka naman ngayon. Okay. Yaw! Palakpak naman ho kayo, mga kaibigan. Ang tawag sa atin yung sa gumaka, hindi subo. Samual ang tawag dyan. Nilakihan talaga. Magkasangga ang braso ng mag-asawa. At mahalaga na mag-asawa ay laging magkasangga sa kanilang mga pagpapasya. Sean and Micah, go! Beautiful. May kasunod na kiss. 1, 2, 3. Ang hindi pumalakpak na iinggit. Sean at saka Micah. Isang privilege na magiging bahagi ng inyong buhay. At asahan nyo ako ay pakialaming ninong. Ito yung tandaan nyo na ang pag-aasawa, marriage is not a word. It is a sentence. Life sentence. So, ngayong gabi nagsimula na yung pagiging sentensyado nyo sa isa't isa. But ito lang yung gusto kong ipayo sa inyo at nais kong alalahanin ninyo na ang pag-aasawa ay hindi siya puro masarap. Ang pag-aasawa ay may pag-aaway din kasi walang perfect na marriage eh. Pero ang gusto kong maunawaan ninyo na huwag ninyong katakutan yung nag-aaway kayo. Normal yun. Ang katakutan nyo, hindi na kayo nag-uusap kung bakit kayo nag-aaway. So, sa madaling sabi, kahit may mga disagreements, ganun talaga eh. Ang adjustment ay lifetime yan. Hindi yan for 1 year. Habang tumatagal kayo, magkakaanak kayo, magkakaapo kayo, may tuloy-tuloy yung adjustments. Pero wag yung katakutan yung nag-aaway kayo. Katakutan ninyo yung hindi na kayo nag-uusap. Okay, so mag-usap kayo ng maayos, mag-usap kayo ng isang healthy na pag-uusap. At yun ang susi na anuman ang mga pagdaanan ninyo ay makakayanan ninyo. Congratulations sa inyong dalawa. Una po, congratulations Mike and Sean. Natupad na ang inyong pangarap na kayo ay isahin ng Panginoon. At ang akin po lang masasabi, ang wag na wag pong mawawala sa inyong pagsasama yung pag-uunawaan. At yung patuloy na laging sariwa yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Yun lamang po. Actually po, si Micah ay isa sa estudyante namin. And ganun din po yung tatay niya. Yung tatay po niya ay kabrad ko sa fraternity namin nung high school. At up to now, isa yan sa best friend namin. Yung best friend ko. At ng pamilya. Sabi nga, may kasabihan tayo lagi, you just need to believe on both of you. Because what breaks you makes you strong. Sabi katulad nga sabi ni pare, hindi nawawala ng away. There will always be a petty quarrel. Meron pa nga dyan mas matindi. It's okay to say words, but do not say bad words to your wife and to your husband. Kasi sabi nga natin, ang pinakamasakit na salita at gumuguhit, tumitimo ay yung salita. At huwag rin kayo magtititigan. Sabi ko nga, there is only one thing that can save both of you at the end of the day. It is not your religion, it is about your faith. You need always to believe in each other. Sabi nga, we are not born perfect.
No human being is born perfect. Even on the time and date, may panganak kayo, kahit kayo kambal, hindi kayo sabay. Hindi naman pwedeng sabay lipas, di ba? Kahit i-opera yan, di pwedeng sabay damputin ng doktor. There's always an interval in the number of minutes. And as always, I always says, getting married is the third chapter of your life. The first chapter is you were born. The second chapter is when you study and you want to become professional and have a good job. Then after that, you get married. It is the most, sabi nga natin, sometimes people take it for granted of getting married. Basta makasal tayo, ayos na. Nagsasama tayo, okay na. Pero sometimes, sabi nga natin, hindi naman tayo perfecto eh. There will come a time you'll be separated. And sabi nga natin, there will always come a time maglolokong isa. Hindi mawawala. Mark my word. But sabi nga natin, what will save your marriage is your faith with each other. Yung paniniwala mo. Ayan, may isa ko na. Okay? Kasi sabi nga natin, one of the main reason, the greatest secret of getting married and being together is only one you. Sabi nga, pag kinasal kayo, ginawa kayong isa't isa. Hindi you and me. It is about we. Tayong dalawa. Kasi tayong dalawang magkasama. Saka sabi nga, tama rin naman kasabihan, huwag kang magsusumbong sa nanay mo. Kaya nag-aaway kayo lalo eh. Huwag kang magsusumbong sa kaibigan mo. Sa kanya mo sabihin. Kasi pag naglihim ka na at hindi mo sinasabi sa kanya yung problema mo, hindi niya maintindihan. Magiging tolero ang isa't isa sa inyo. At the end of the day also, it is not just the faith. It is how you tell your problem with each other. Huwag kang mahiya sabihin sa kanyang problema mo. At huwag ka rin mahiya sabihin sa kanyang problema mo. But sabi nga natin, iisang iyo lang nagliligtas. Sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng tao, ay yung word na understanding. If you learn to understand each other, kahit anong trial sa buhay, malalampasan ninyo. It is how you believe in the Creator. Sabi ko nga naman hindi naman reliyon na magliligtas sa iyo eh. Isa lang reliyon naman nag-emanate tayo eh, di ba? From Christianity, but it is not that recipe. Bakit ang tanong nga, bakit ang dami ngayon? Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila naintindihan yung paniniwala nila sa buhay. So, sabi nga, as your godfather or ninong mo, if you have some problems regarding about yourself, about anything, you want to tell me under the sun, kahit hindi ko masyado siya kilala, asawa mo siya, magsabi lang kayo sa akin. I always be there for you. Kasi, pag ako nagninong, nagko-commit ako. I commit myself as your second father. Ganun yon. Hindi mo kinuha ang ninong mo dahil mayaman. Hindi mo kinuha yung ninong mo dahil malaki ang bibigay sa iyo sa kasal mo. Kaya kinuha mo ang ninong mo because may nakita ka sa kanya na fatherly like, na alam mo, when days will come, may hingihan mo siya ng not only the health, but yung magandang payo para sa inyong mag-asawa. Remember, when you get married, it is not just a simple and most hardest life. It is one seed that saves it. That is the commitment with each other. Sabi nga, una yung you, understanding. Second, you see, yung commitment. And yung huli, ay letter E. Just enjoy your life. Learn to be happy with each other, companion. Pag sabi nga ako minsan, ginagabi si Sean, kung hindi mo mahintay, matulog ka na. Pero sabi nga natin, hindi ka makatulog paggabi dahil hindi mo siya nakikita. Ikaw naman, mag-text ka man lang. Namin walang cellphone eh.
Ngayon, ano ba naman yung isang text, late ako? Oo, na-traffic ako kahit walang traffic. Sabi ko nga di ba, when you learn to understand, you learn to commit, and you learn to enjoy life, there will be no hindrances. Sabi nga, you will have daughters and son, hindi mawawala yan, maperabaw ka. Sabi nga, kahit nag-aaway kayo, huwag nyo ipakita sa mga anak. Hilahin mo to sa panyo. Doon kayo magsabunutan. Pero mali yun. Ang dapat, kung mag-aaway kayo, huwag kayo magsakitan. Do not hurt each other, even in words. Kasi tumitimo yan dito. Huwag nyo ipakita sa mga magiging anak ninyo dahil tumatanim din sa isipan nila yun. Just learn to see that your children will see you as a loving parents. Kahit anong hirap ng away ninyo, kahit anong hirap ng problema sa buhay nyo, malalampasan natin yan. Sabi ko nga kay Pastor, sabi ko sa kanya na ang pandemya, mas maraming tinuro na positive kesa sa negative. Totoo yun. Ang problema lang ng tao, laging dumadaing. If you want really to learn in life, be strong enough for each other. Always hold your hands and tell each other that you love each other every day. Mahaba na ako, marami pang magsasalita, dahil pag ako nagsalita, 2 oras. Ano? Kaya ang huling ko pa salita sa inyo, tandaan na ninyo understanding, commitment, and enjoy. Malalampasan ninyo lahat ng trial sa buhay niyo. Nandito lang naman ako. Andiyan lang ako sa EQC. Pero kaya sabi ko kay Micah, pag i-schedule mo, sabihin mo agad sa akin kasi ang dami kong schedule mga lakad. Paulino ako pauli-uli. So, sa ating pong lahat, we need to support them. Maraming pong salamat. And Mamaika, ang masasabi ko lang sa inyo, magmahalan kayo, magrespeto ang kailangan at magsunoran. Hindi ko nahahabaan. Nandito lang ako kung kahit anong oras kung may tutulaw sa inyo. Joshua 1:8 and verse 9. Joshua chapter 1 verse 8 and 9. So, sinummarize ko na lahat at sinabi. Familiar ba kayo doon? Joshua 1:8. Sabi doon ay, huwag mong kakalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Baka dili-diliin mo yun araw at gabi upang sa ganun ay matupad mong mga nakasulat doon, sa gayon ikaw ay uunlad at magtatagumpay. Yung second verse ang mabigat, yung verse 9. Magpakatatag ka. So, check nyo na lang itong Bible na ito. Kasi lahat, pag sinunod mo ang Word of God, walang sablayan. Maliwanag yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, plan to give you hope and a future. Punong-puno ng, wala nang, kung dito sa lupa, sinusunod natin ang batas ng ating gobyerno, mas lalo nating intindihin ang batas ng ating Panginoon. Sa gayon kayo talagang magtatagumpay. Ako masasabi ko lang, marriage is a commitment. Commitment yan. Hindi pagdating ng panahon na parang ang feeling mo na out of love ka. Dahil sa dami ng differences ninyo, may mga problema kayo. Parang yung bang lalamig yung pagsasama nyo. Tatandaan nyo na it is a commitment. Una, ito ay covenant natin sa ating Diyos at covenant ninyo sa isa't isa. Ano man ang mangyari, kasi ang buhay maraming problema Hindi, at ang problema, pabigat ng pabigat as time goes by. Pero lagi niyong tatandaan, yung bang lagi kayong nakasuporta sa isa't isa. Walang iwanan. Yan ang pag-asawa. Walang iwanan. Gaano man kabigat ang problema. Minsan, kahit hindi kayo nag-a-agree, pero walang iwanan.
So yun yung pag-aasawa. At sa panahon ng ng mabigat na problema, isa lang ang ipapayo ko sa inyo. Imbis na kayo ay lumapit sa kung kani-kanino, pinakamainam ang kay Lord kayo lalapit. Magkulong ka sa kwarto, mag-worship ka sa Lord. Kasi pag nag-worship ka sa Lord, ikaw ay mapapayapa. And then, pray. And then, syempre, pag nag-pray ka, hilingin mo kay Lord yung good counsel. At pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo yung sagot. Ako, marami akong karanasan dyan. Kaya yan ang payo ko sa inyo. Kaya yon, mahalaga yon. Mahalaga, kay Lord pa rin. Balik tayo sa basic. Talagang kay Lord lang tayo lalapit. Wag na tayo, kahit hindi tayo lumapit sa iba, mahalaga sa Panginoon. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi maraming mabigat na problema. At pag dumating ang tukso, sabi nga sa Hebreo, marriage is honorable among all, and bed undefiled. So, mahalaga yung purity at yung loyalty. At pag naandyan ang tukso, resist the devil. Tatakbuhan nyo yan. Hindi porque, basta tatakbuhan nyo yan, babae man o lalaki, tatakbuhan nyo yan. Kayo ang lalayo. So, dadating minsan, dumarating talaga yung ganyang pagkakataon. Pero mahalaga yung commitment ninyo sa isa't isa at sa ating Panginoon. Kaya pagpalain ni Lord ang inyong pagsasama. Enjoy. Parating sa tinatawag nating nagpasya na. Sa ganitong kapamaraanan ay nais kong ipayon sa iyo ang tunay na sinasabing pag-ibig. Ito ay mapagtiyaga, laging nagtitiwala, hanggang wakas. Yung dalawang yon, bali tatlo, ay kabuuan lang ng tiyak sapagkat ang pag-ibig ang nagtatakip ng lahat ng kasalanan. Kaya yung pag-ibig ay dapat nating damahin sapagkat yun ang nagbuklod sa atin. Kaya marapat lang na kilalanin natin ang kanyang ibinigay sa inyo, na maging kami na narito na totoong ang pag-ibig ang tatakip ng lahat para sa iyong minamahal. So, may papayo ko, huwag kayong umalis sa pagmamahalan. Isa lang iyon at tiyak matagumpay ang inyong pagsasama. Congratulations. Ngayon na, alam mo naman, di ba? Pinakaba si Ninang. Basta, ang payo ko lang, huwag mong kakalimutan, ngayon dalawa na kayo. Andito lang si Ninang, lagi. Alam mo yan. Sabi ko nga sa'yo, lagi tayo mag-chat. Love na love kayo ni Ninang, ha? Basta, pag kaya Ninang, andito lang ako, ha? Bibigay ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Congratulations sa inyong dalawa. Huwag nyo lang gagawin yung ginawa ko. Siyan. Yun lang. Yun lang, anak. Talagang magandang gabi po. Ay ako, yung message ko, nasabi ko na para nung namanhikan kami. Kasi doon, pwedeng talagang umiyak. Hindi mawala yung makeup. Pero, ang masasabi ko rin sa inyong dalawa, ay talagang, na. Totoo na. Totoo na. Sabi nga ako ang umiyak kasi ako yung maligaya. Maligaya kasi siyempre makita mo yung anak mo na maayos na ang kanyang kalagayan. Talagang salamat sa Panginoon. Ang sasabi ko lang sa inyong dalawa na talagang sa bawat desisyon na inyong gagawin, dapat lagi nyong pinag-uusapan. At ang gawin nyo laging sentro ay ang Panginoon. Tapos sa mga desisyon na gagawin nyo, lagi muna kayong sumangguni sa Panginoon.
magbasa kayo ng kanyang mga salita kasi doon nyo makikita yung mga dapat na malaman nyo para sa mga desisyon na gagawin nyo, hindi kayo magkamali. Kasi doon lang talaga ninyo mapanghahawakan na magiging tama yung inyong mga desisyon. Minsan kasi pag magdesisyon tayo ng walang ng Panginoon, malamang mawendang-wendang kaya yun lang ang masasabi ko sa inyo. Talagang lagi kayong magmahalan. Talagang yung pag yung lagi kayong communicate sa isa't isa, huwag kayong maglihiman. Yan, lagi kong sinasabi kay siya, magi kayong yung open sa isa't isa. Kahit palimbawa ay ang maging kalalabasan nun ay hindi nyo gusto, pero mas mabuti yung maging tapat kayo sa isa't isa sa bawat oras, sa bawat sandali na inyong buhay. Walang lihiman. Yun lang. Congrats sa inyong dalawa. Kung iiwan si Micah. Mapagpalang gabi po sa lahat. And most of all, congratulations sa inyong dalawa. Best wishes. Naalala ko po yung Sir Bueno na ikinasal yung ate niya. Hindi ko nalilimutan. Ang pag-aasawa raw po ay mahirap, pahirap ng pahirap. Yun po ay sa hindi Kristiyano. Dahil kapag po ang Panginoon ang pundasyon ng bawat mag-asawa, ang Panginoon po ang lahat po nakakakontrol sa lahat ng bagay. Kaya po, trust in the Lord always. Sa pagsasama ng mag-asawa, yung pong pagtitiwala. Yun po yung pinakasusi ng bawat isa, yung pagtitiwala. Doon po, una po yung pagtitiwala sa Panginoon, dahil kapag nagtiwala ka sa Panginoon, una-una, ibibigay sa iyo lahat. Kalakasan espiritual, kalakasan emosyonal, at maging sa lahat ng pangangailangan. Kaya po, sa amin pong buhay Kristiyano, si Lord po yung naging pundasyon namin, kaya po hanggang ngayon, narito po kami, patuloy na magkasama sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang habag, at patuloy po siyang nagbibigay sa amin ng presensya upang ang aming mga anak ay masubaybayan. Yan po ay hindi nalilihim sa marami. Biniyayaan po kami ng 8. At lahat po yan ay blessing ni Lord. At napakabuti po ng Panginoon, hindi po nila kami pinababayaan. Dahil ang Panginoon po ay laging andyan sa tabi namin. God is with us. Yan po ay talaga napapatunayan namin. At yung pong sa mag-asawa, sa pagsasama, talaga pong ang pundasyon natin ay ang Panginoon. Dahil siya po lamang ang kinukunan natin ng lakas ng loob, ang lakas ng pananalig, pananampalataya sa Panginoon lamang po. Kaya yung biyaya niya at habag ay amin pong nakakamtan. Kaya po, salamat po sa Panginoon na patuloy po siya ay gumagabay sa bawat isa sa amin, maging sa inyo rin po. Kaya po, hindi ko na po habaan kasi si Pastor po may message pa. Kaya po, maraming pong salamat. Lalo na po sa ating Diyos, na napakabuti po. God is good all the time. Magandang gabi po. Actually, nasabi na nila lahat ang dapat marinig nitong dalawa. At ngayon ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itong dalawang ito ay parehong may pagkakilala sa Diyos, may takot sa Diyos. Kaya naniniwala ako na ang kanilang pagsasama ay magtatagal dahil ang Diyos ang kanilang ginawang Panginoon ng kanilang buhay. So makakaasa ako ng tamang direksyon ng kanilang buhay. At bagamat sabi nga ni Pastor Joey, mayroong mga dark side, bad side ang buhay, may mga negatives. Naniniwala ako na mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga yan. Kaya naniniwala rin akong magtatagumpay ang kanilang pagsasama. At higit sa lahat, magiging mabunga ang kanilang pagsasama. Yun lamang po at maraming pong salamat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon sapagkat hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito at sa kanyang provision. Maraming salamat din po sa
aming magulang na laging nandyan, nakasuporta sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng desisyon. Maraming salamat po sa lahat ng naging bahagi nitong aming pag-iisang dibdib at sa mga galing sa iba't ibang lugar, sa Tanawan, Laguna, sa Manila. Maraming salamat po sa inyong sacrifice and effort. We truly appreciate po ito at we can thank you enough. Maraming salamat po kay Sir Bueno, sa DJ Daniel Catering. Sobrang salamat po sapagkat ito pong team na ito ay hiniling ko talaga sa kanila. Nag-send ako ng mga photos. Sabi ko, sir, ito po yung gusto kong design at sobrang natupad po ito. Maraming salamat po. And I'm overwhelmed na marami din pong nakagusto nung design at maraming salamat po. Ngayon po kayo makikita naman natin si Sean. Sabi mo na lahat? Iyon, gising pa ba kayo dyan? Iyon. Sana hindi pa kayo pagod. Kasi ako masaya ngayon eh. So yun, nasabi na lahat ni Micah. Pero ulitin ko pa rin. Salamat talaga sa lahat ng pumunta. Alam namin short notice. Yan, salamat sa inyo dyan. Alam namin na-delay. Lahat ay nahirapang mag-adjust. Pero maraming salamat sa Panginoon. Alam naman natin na hindi ito matutuloy ko hindi dahil sa Kanya, di ba? Hindi lahat tayo makapunta dito, hindi dahil sa Kanya. Sa Kanyang pag-iingat, pagbibigay ng kalakasan, bagong kinabukasan. Ayoko nang umiyak, pero masaya talaga ako. Iyon, hindi madaling magplano, hindi madaling mag-ipon. Wala namang madali sa buhay kung tutuusin. Pero, isa lang masasabi ko, hindi naman kami nahirapan dahil kasama namin ang Panginoon. Hindi tayo mahirapan dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Your mind, you finally find you and I collide.